Lahat ng gustong marinig ang mga nalalaman ng mga sundalong ito ay pauunlakan nila ang inyong imbitasyon. From the very beginning, we are committed to help any government agency and the Filipino people as a whole to discover or even uncover the truth. The danger only is if that body or entity have already decided what should be the truth. Wala na kaming magagawa doon. Section 17 ng Resolution number 5 ng Senate of the Republic of the Philippines. Ang nakalagay doon, pag nag-imbita ang isang committee ng witnesses, dapat ang imbitasyon o ang subpoena ay may approval ang Senate President. Kaya nung nabasa ko ito, ay sinulatan ko po si Senator Cayetano, no? Ito yung sulat ko kay Senator Cayetano, Senate President Cayetano, at ito po yung sagot, no? Ito yung sagot ni Senate President Cayetano. Nakikita po dito, no? Sa ikalawang paragraph, ang sinabi, wala pong imbitasyon na galing sa Senate Blue Ribbon Committee. Di ba? Nakalagay? O kaya pumunta rin kami dito ang isang rason para iklaro namin. Dahil depektibo po itong imbitasyon eh. No? Ang gusto lang namin ay sundin natin yung rules of the Senate mismo. Okay? Pangalawa, ang pagdalo namin dito ngayon is not to legitimize anybody or any office. No? Labas kami dyan. Pero makikita po ninyo, ang isang pinag-aralan din namin, no, nung natanggap ko ito, meron po akong ipapakita sa inyo para maintindihan nyo ang aming ayan. Okay, tignan nyo ito. Senator Cayetano is still the Senate President. Okay. Because we don't have 13. It's against the law naman. Okay, ulitin ko. Senator Cayetano is still the Senate President. Because we don't have 13. It's against the law naman. Okay. All the committees. Sinabi ni Mr. Erwin Tulfo na si Senate President Alan Cayetano pa rin ang kanilang pinuno. Kaya nung hinanap ko ang pirma ni Senator Cayetano dito para alinsunod sa Section 17 ng Senate Resolution number 5, no? Governing the providing for the rules governing inquiries in aid of legislation, no? Ang Section 17 doon nakalagay, and this should have been approved by the Senate President. Eh walang approval si Senate President. Kaya pumunta kami rito para ma-clarify din, no? O, tapos na ba ang Clarification lang po, Attorney. Punta kayo dito to clarify the invitation, pero hindi kayo haharap sa Blue Ribbon Committee investigation under Senator Erwin Tulfo. Kasi, sabi ko nga, ayaw naming i-legitimize na si Mr. Erwin Tulfo ang Blue Ribbon Committee. Pero haharap kami kahit saang venue, no? Kahit saang venue, haharap kami. Pero just to clarify lang, Attorney, hindi yung magsasalita, tatanungin kayo ng mga senator. Anday, kung magtatanong sila, sasagot kami. No mistake about it. If we are asked, we will answer. At ito po, ang gusto kong i-emphasize. Lahat ng gustong marinig ang mga nalalaman ng mga sundalong ito ay pauunlakan nila ang inyong imbitasyon. From the very beginning, we are committed to help any government agency and the Filipino people as a whole to discover or even uncover the truth. The danger only is if that body or entity have already decided what should be the truth.
Wala na kaming magagawa doon. Pero attorney, para sa inyo dapat po mag-inhibit si Senator Erwin kasi siya iniimbestigahan din. Sinasabi din ng grade 18, nakatanggap din siya ng maleta. Tama po yun. Pag titingnan nyo naman ngayon, yung Section 18 ng Senate Resolution number 5 approved on August 9, 2010. Ang committee ay merong power of contempt. No? Ngayon, inaakusahan naming isa, si si Erwin Tulfo. Sa tingin nyo ba ay aamin siya? Hindi, di ba? So, ang sasabihin niya, sinungaling kayo. At makikita nyo sa Rule 18, Section 18 ng Senate Resolution number 5, pwede niya kaming i-cite in contempt at ipakulong kami. No? So, we have an anomalous situation na yung inaakusahan mo ay siya ang uupo na investigador at huwes at the same time. So where can we find someone accused doing the investigation and deciding later on who is telling the truth or who is telling a lie? Dapat mag-inhibit siya. So may conflict of interest, so ipapatuloy niya pa yung pag-direct. Oo. Ang hinihingi ko lang dito, sa ating mga senador, we should be statesman. Our country is looking for statesmanship, not brinkmanship. Oo. May bureaucratic process dito. Pinapa-QR code pa kami. Kung sinabi lang sana, nagpa-QR code kami kaagad online. Kompleto lahat. Oo, kompleto kami. Oo. So mamaya na lang po, ituloy natin. Hindi ba kayo na-inform agad? Kasi medyo, anong oras na? Magte-10 na? Anong cause po ng delay? Una, late kasi namin natanggap ang imbitasyon. Pangalawa, nung natanggap namin ang imbitasyon, nakatravel na papuntang probinsya yung iba, no? Lalo na yung isang namatayan naming kasama, sinamahan din siya ng aming ibang kasama, pero kanina bumiyahe pa sila galing Pampanga. Iniwan yung wake ng kanyang kapatid. At hinintay namin siyang makarating para sama-sama kami. Pangalawa po ay matraffic ang EDSA, no? So, nandito pa rin kami, no? Never, better late than never. Complete ang 18, sir. Kompleto po. No? Walang pinagtataguan ang 18. Wala po. In fact, ito ang sasabihin ko sa inyo. Magsusubite ako ng pangalan kay Senate President Alan Cayetano at saka kay Blue Ribbon Committee Chair Senator Pia Cayetano. May 14 akong pangalan na ibibigay na pwede nilang isabpina sa susunod na pagdinig, na dating mga Marines din at dating tauhan din ni Saldico para magkwento rin kung ano yung kanilang nalalaman. Additional pa ito. Additional na 14 na former Marines and former Zaldico employees. Now, kung hindi pa sila kontento sa 18 at saka sa 14, magsusunod pa po kami ng karagdagang pangalan. Pero siguro mga 7 na lang. Kasi yung iba, meron akong ebidensya later, ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi sila makadalo. No? May mga recorded conversation tayo, etc. Marami. So, may ebidensya din kayo ipapakita dito ngayon? Ah? May ebidensya rin po kayo ipapakita po dito? Kung ang katanungan nila ay humihingi ng ebidensya, ibibigay namin. Okay, salamat po. No? Thank you, Attorney. Ah. From